Sa buhay, di nawawala ang problema. May problema na talagang malaki, na talagang apektado tayo. Mayroong mga problema naman na halos di natin iniinda. And since alam na natin na bahagi ng buhay ang problema, pagsubok at iba pa, kailangan din natin ngayong malaman ang mga solusyon dito. More and more people must get to know how to become part of the solution. In Tagalog, dapat mas dumarami ang mga tao na nagiging bahagi ng solusyon ng anumang nangyayari ng problema, and lessen siguro yung cause, yung nagiging dahilan tayo ng problema. And with this in mind, in short, what we need is a sense of responsibility. Hello, I'm Gene Estrabon. Ako po ang Senior Pastor ng UVCC Church. Welcome to Speak to Inspire, a podcast of the UVCC Church. Sa podcast na ito, we inspire you through God's Word towards a meaningful life. So, welcome po to episode 17, Sense of Responsibility. In this episode, you will learn about how to become part of the solution and not the cause of the problem, di ba? Gusto natin yon. We'll get to define din yung ano ba ibig sabihin ng sense of responsibility. And then, matutunan natin kung paano tayo increasingly yung mas nagiging bahagi ng solution sa mga problema nangyayari sa paligid-ligid natin, especially within us and within our loved ones and church and everywhere. And because of that, we become a responsible person. If you're new to this podcast, okay, kung bago ka nakikinig sa podcast po na ito, please consider po to follow or subscribe to Speak to Inspire podcast. Tayo ay na Spotify, Apple Podcast at Google Podcast din, at may YouTube and Facebook rin tayo. At salamat po sa mga tao na nagpi-PM sa akin at nagme-message about kung paano naging pakinabang sa kanila ang Speak to Inspire na podcast natin. And thank you so much. Please do share. And mas marami tayong tulungan ng mga tao. And let me remind you na ang podcast po na to ay nabuo with this in mind, na yung mental health or human wellness ay malaman natin na ito'y konektado sa spirituality. In short, yung spirituality and human wellness or mental health is closely related. Related siya kasi whole package tayo bilang tao eh. And as I studied the Bible for the past few years, lalo ko na realize na magkasama talaga yung dalawa. So again, thank you. Thank you po sa inyong support dito. Let's continue po. New concept. A growing sense of responsibility is a sure sign of mental health or human wellness. Yung growing sense of responsibility ay pwede at talagang purely ay nagiging sign siya na may mental health yung tao na to. Balance ang kanyang mental health at meron siyang tinatawag na human well-being. Alam mo, importante ang human well-being. If bago pa sa'yo yung terminology na yan, ang ibig sabihin ng human well-being ay yung maging maayos ang iyong kaisipan, maging maayos ang iyong relationship. Mamaya, i-define ko pa ito ng mas maganda. Okay? So, stay tuned dahil in today's episode, yung malalaman na ang growing sense of responsibility is a sure sign of mental health. And I will give you definitions later on. Let's go muna po sa isang Bible story is in John 21 verses 15 to 22 at ayan niyo pong basahin ko ito sa Tagalog. It's in John 21 verses 15 to 22. Matapos mag-agahan, tinanong si Jesus ni Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako na higit sa mga ito?" Sinabi niya kay Jesus, "Opo, Panginoon, alam mong minamahal kita." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Pakainin mo ang aking mga tupa." Muli nagtanong si Jesus sa ikalawang pagkakataon, "Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako?" Sinabi ni Pedro sa kanya, "Opo, Panginoon, alam mong minamahal kita."
Sinabi ni Jesus sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Muli nagtanong si Jesus sa ikatlong pagkakataon, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro dahil 3 ulit na siyang tinanong ni Jesus, minamahal mo ba ako? At sinabi niya kay Jesus, Panginoon, alam mo ang lahat ng bagay, alam mong minamahal kita. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang aking mga tupa. Pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Noong bata ka pa, binibisan mo ang iyong sarili at pupunta ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo nais pumunta. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano siya mamatay sa paraang maluluwahati niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. In verse 20, lumingon si Pedro at nakita niyang sumunod sa kanila ang alagad na minamahal ni Jesus. Siya ang nakaupo sa tabi ni Jesus noong hapunan at nagsabing, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, sinabi niya kay Jesus, Panginoon, paano naman siya? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung kalooban kong manatili siya hanggang sa pagdating ko, ano ito sa'yo? Sumunod ka sa akin. Now, in these verses, may kita po natin mga kapatid na ang story na to is about Jesus Christ re-entrusting a responsibility to Peter. Okay? Background, a few hours before nito, actually 3 days ago, nung hinuli si Jesus, pinagkanulo ni Pedro si Jesus na hindi niya siya kilala 3 beses. So, pinako si Jesus, namatay si Jesus Christ, and on the 3rd day, nabuhay na siya muli. And then, ito ngayon, nagsimula na siya magpakita sa mga disciples. At nung nagpakita siya sa mga disciples, ito ang pinakagusto ko It's during a breakfast. Pinaghandaan sila ni Jesus ng breakfast and then kumain sila. And alam niyo naman, pag nagkakainan tayo, mas masarap ang kwentuhan, di ba? And came to pass na habang sila nagkikwentuhan, ni-remind ni Jesus si Pedro. Tinanong pala ni Jesus si Pedro ng 3 beses. Short of saying na, Pedro, di ba 3 beses mo akong pinagkanulo? Ngayon, 3 beses kita ang tatanungin. Kaya si Pedro, nung ikatlong tanong na kung mahal siya o niya si Jesus, nalungkot na siya. Ikaw ba naman natanong yung 3 beses? Siguro na-remind si Pedro dito. Pero we need this Peter needs to be reminded na may nangyaring hindi maganda. Pero kahit na may nangyaring hindi maganda, may mangyayari maganda ngayon because i-reinstate ni Jesus Christ si Peter. Ibabalik niya si Pedro. Dahil nawala si Pedro diba? Disciple siya, naging mangingisda. Ibabalik niya pero kailangan niyang tanongin si Pedro. At sumagot si Pedro ng maayos na alam mo ang lahat ng bagay, Panginoon, alam mong mahal kita. At 3 times niyang sinabi nung mga words na ito, alagaan mo ang aking mga tupa, diba? Ang sinabi pa ni Jesus na huli, pakainin mo ang aking mga tupa. Diba? Merong mga paalala si Jesus. At talaga makikita po natin dito na gusto ni Jesus na ma-recall ni Peter na you have a responsibility, Peter, na gawin ito. So, however, Peter was distracted by the other disciples' responsibility. Kumbaga, Lord, binigyan mo ko ng responsibility. Siya, paano siya? Kaya sabi dito sa Bible, lumingon si Pedro at nakita niya sumusunod sa kanila ang alagad na minamahal ni Jesus. At ito ang tanong ni Pedro, Panginoon, papaano naman siya? Diba? Lord, binigyan mo ako ng responsibility. Paano naman siya? Nakakatuwa ang sagot dito ni Jesus. Sabi ni Jesus kay Pedro, kung kalooban kong manatili siya hanggang sa pagdating ko, ano ito sa'yo? Ikaw, sumunod ka sa akin. So, may kita natin na, again, na-distract si Peter dito. At ni-remind siya ni Jesus Christ na, Peter, you own your sense of responsibility. Huwag kang ma-distract ng ibang mga responsibilidad ng ibang tao. Okay? So, this episode, mga kapatid, gusto kong ipakita sa inyo na yung new concept again
A growing responsibility is a sure sign na you are mentally healthy or you are humanly well. Ibig sabihin, balance ang buhay mo. Kasi malalaman natin to. Okay, let me define sa inyo muna mga kapatid yung mga kailangan mong malaman about sense of responsibility. Okay? The sense of responsibility is what's hugely missing in today's culture. Yung sense of responsibility nawawala. Okay? At ayaw ng mga tao na maging responsable. People always point fingers to others. At ang mga tao na to, yung sense of responsibility ay bumababa at yung leadership quality ngayon nawawala. Kaya ang terminology na iba rito, hindi emotionally balance or yung EQ, hindi masyadong malinaw doon. Okay? So, ano ba ang sense of responsibility? Sense of responsibility is taking the responsibility for your words and your actions. Ibig sabihin, anuman ang ginawa mo, tama o mali, you take responsibility. Kung tama yan, tama yan. Okay? Yung role mo, tama yan. Yung responsibility mo, gawin mo yan. Yung attitudes mo, talagang dapat alam mo. Is it right? Is it morally right? Or may moral value ba daan? Increasing ba ang iyong awareness sa Diyos at sa sarili mo? That's sense of responsibility. Kailangan mong malaman, kapatid, na ang sense of responsibility is being aware of your words and your actions. Okay, dagdag pa natin. Ang sense of responsibility is teaching truth and morality. It is the duty of teaching truth and morality. Kung papasinin natin, ang sabi ni Jesus doon, pakainin mo sila, alagaan mo sila. Kailangan mo turuan sila. And you need to use words because words are powerful, mga kapatid. Words are powerful and words na pinakawalan mo, whether good or bad, ay merong power yan. Good motive or right motives, there are power sa mga words na iyon. So what do I mean dito, mga kapatid? What I mean to say is that you need to teach truth and morality. Kasama yun sa iyong responsibilidad. Ituro mo ang tama sa mga tao, sa mga bata. Parents, turuan ang mga bata. Mga teachers, ituro ang tama sa mga estudyante. Okay, mga pastors, turuan ang mga tao na tungkol sa Panginoon, kung anong moral responsibility ng bawat isa. The duty of being a responsible person ay kasama yan sa growing sense of responsibility. Hindi mo lang tinitake yung words and actions mo na meron kang pananagutan doon, kundi ikaw mismo, as a person, you are responsible. Kumbaga, naging responsable ka. Yung roles and responsibilities mo na gagawa mo. Less on the rights, more on roles and responsibilities. Each person is responsible for every word they say and the actions that they do. So, ibig sabihin, we are responsible when we take responsibility of our words and our actions. Ibig sabihin, gagamitin ko ang galawan ko, gagamitin ko ang pananalita ko to influence people and to teach people and to show them that I am a responsible person. Especially kapag connected ang iyong prinsipyo sa mga salita ng Diyos. But here's the problem, mga kapatid. Here's the problem. People lose the sense of responsibility when we focus on other people's responsibility. Okay, pakinggan niyo ako mabuti ha. Katulad ni Pedro, pagkatapos siyang sabihan ni Jesus na mga dapat niyang gawin, mga kapatid, na dapat niyang yung mga responsibilidad niya sa mga tupa, doon sa mga magiging Christian, yung magiging follower ni Jesus Christ, may pinagkatiwalang responsibilidad si Jesus Christ kay Peter. Pero nung napalingon siya, nakita niyang ibang disciple, which is John the Beloved. At ang tanong niya agad, paano naman siya? You see, even in the Bible, okay, disciple na ni Jesus Christ, minsan nakikitaan natin ng immaturity, pero we know Peter na nag-mature siya as they proceed dun sa pag-serve sa Panginoon, di ba? Pero again, in this
exact moment nung kausap siya ni Jesus, tiningnan niya ang ibang tao. Paano naman siya, Lord? Alam mo, nakakatawa ang sagot ni Jesus dito. Ang sabi lang ni Jesus, kung kalooban ko manatili siya hanggang sa pagdating ko, second coming, ibig sabihin, ano ito sa'yo? Kumbaga, Peter, pakialaman mo sarili mong dapat mong gawin. Huwag mong pakialaman ng iba. Mananagot sila sa akin kung anong dapat nilang panagutan. Pero ikaw, gawin mo. So, in our life, mga kapatid, in our life, we, mga millennials dyan at even mga Generation Z dyan, makikita natin na dahil sa ating postmodern thinking, nawawala tayo sa ating sense of responsibility because we want other people to take responsibility first. Eh, ba't ako lang? Dapat siya din. Alam mo, minsan kapag ganun focus mo, nawawala ka eh. Ikaw mismo ang nawawala. Katitingin mo sa dapat gawin ng iba, nawawala ka. Katitingin mo sa dapat gawin ng iba, nawawala ka. Katitingin mo kung mali o tama ang iba, nawawala ka. It consumes much of your energy. Ako mga kapatid, let me tell a quick story. I've been a pastor for more than 2 decades. And mind you mga kapatid, marami mga destructive moments, as in destructive na TRA ha, hindi TRU. Yung nakakawala ng focus ng mga pagkakataon. Sometimes yung tinatawag nating tyranny of the urgent, dahil emergency, kailangan mong gawin to. Sometimes yun ang umaagaw ng oras eh. Yung supposed to be matapos mo in this time, pero nangangalahati ka pa lang kasi kailangan mong biglang asikasuhin yung mga bagay na yun. And it comes nang walang paalam. Yeah, walang paalam na dumarating yung mga yon. And of course, sa buhay din ninyo, malamang meron din yan. Yung mga may ginagawa ka pero kailangan mong pansinin yung mga urgent. And sometimes, our lives are being dictated by the urgent. Ibig sabihin, hindi kasi natin napaghandaan. That's why, yung mga urgent, nagiging amo natin, nagiging boss sila. Naku, kailangan mo nang gamitin kasi kung hindi mangyayari ito. Nawawala ka ngayon. Pero if you are a responsible person, you are aware of yourself, your attitude, your responsibilities, your roles, i-schedule mo yan, iaayos mo yan, at ikaw din mismo ang unang-unang makikinabang. How? Dahil ikaw ay gumagawa ayon sa management ng oras mo, ng roles mo, ng responsibilities mo, at anong naging resulta? Less stress, less problem, less emotional baggage, less ang kalungkutan o kung di man less ay wala talaga, less ang imbiyer ng buhay, less ang pagiging aburido, less ang pagiging magagalitin, less ang pagkakaroon ng destructive moments, and more on being effective, being productive, being happy, being joyful, enjoying the joy of your salvation with the Lord, enjoying the fellowship, the church, may enjoy mo ang pag-serve sa Panginoon, may enjoy mo ang family mo, may enjoy mo ang trabaho mo, and much, much more. You see, maraming pakinabang mga kapatid ang pagkakaroon ng sense of responsibility. At kailangan nyo akong pakinggan dito kasi kailangan mo to. I know kailangan mo to. I've talked to hundreds of people, mga kapatid. Hundreds of couples na nakausap ko regarding sa problema sa pamilya, even sa sarili ko, even sa mga members ng church, to my co-pastors, at lahat-lahat. Naku, ang daming destructive na mga bagay-bagay na pwede mangyari. Minsan hindi naman problema, pero minsan mga pakiusap. Kay pangalawa, minsan, we don't know how to say no. That's why naiipit tayo sa maraming masyadong responsibility. Diba? Bukod sa nadidiktahan tayo ng tyranny of the urgent, meron pang tinatawag na yung just saying yes to everything. Don't say yes to everything. Hindi ka bastusan, mga kapatid, na magsabi ka, bro, sorry, hindi ko makayang gawin niya. Meron ako ibang responsibility ngayon. Pero pagkatapos ito, itatry ko na balikan yan, ha? Diba? Pwede mo sabihin yun. Pero tayo mga Pilipino, masyado tayong mabait na oo lang tayo ng oo. Ay, ganun ba? Pero sa isip mo, naku, paano kaya yan? May ka-meeting ako na alas 5, gusto niya kausapin siya ng alas 5:30. Paano ako yung meeting mo with the 5 o'clock person ay aabot ng alas 6, di ipit ka ngayon. Why not give yourself some allowance? Bro, maging honest ka rin. Ay, kausap po na alas 5, I don't think so. Available ako at 5:30, mga 6 o'clock na siguro, or ganyan. So for me, mga kapatid, it took me time to develop that. Hindi pa naman ako perfect dyan, pero that is one of the
alam yun, mga kailangan ko i-juggle with my time, my talent, and the treasures that I have, kung meron man, di ba? Gets niyo ba ako so far, mga kapatid? Sense of responsibility is a sure sign of a mentally healthy person and a person who is experiencing human wellness. Ito yung sinasabi ni Christ na you will know the truth and the truth will set you free. Yung mga dapat mong gawin, yung dapat mong paniwalaan, yung dapat mong tingnan, that is Jesus Christ. If you know Jesus Christ, His truth will set you free. And more than that, ang sabi ni Jesus, that you may have life and have it abundantly. Okay, hindi lang ginamit ni Jesus that you will be mentally healthy, pero it's same as doon at much, much more. Gets nyo ako? So, before I proceed, let me ask you, do you really want to experience being mentally healthy? Or a person who is well, body, soul, and spirit? Gusto mo ba talaga? Habang nag-iisip ka, let me tell you, ano ang ibig sabihin ng mental health. Hear this. Mental health includes our emotional, psychological, and social well-being. Yung emosyon mo, kung paano ka mag-isip, at kung paano ka makitungo sa mga tao. If you are mentally healthy or may human wellness ka, naapektuhan yan ang pag-iisip mo, ang emosyon mo, at ang gawa mo. Ibig sabihin, nakokontrol mo yung mga negative at yung mga positive na dapat mong igalaw. 'Di ba? Alam mo kung kailan dapat magalit, alam mo kung kailangan maging malungkot. Alam mo. And even how you think. It also determines how we handle stress. Yon. If you are mentally healthy, you will be able to handle stress effectively. Paano makipagrelasyon ng tama sa kamag-anak mo, churchmates mo, co-workers mo, and many other. At ito pa, being mentally healthy makes you a better person who makes better choices. Gets mo ako? Wow! Nako, kahit bata, kahit na teenager ka, o ikaw ay nasa middle-aged person na, you need to be mentally healthy. So listen here, mga kapatid, listen here. Ano ang challenge sa atin ni Jesus Christ ngayon? Ulitin ko yung sinabi ni Jesus Sinabi sa kanya ni Jesus, kung kalooban kong manatili siya hanggang sa pagdating ko, ano ito sa iyo? Ask yourself, ano ang nagdi-distract sa iyo? Marami bang distraction sa buhay mo? Mga pasakalye na minsan nakakabawas ng oras mo para gawin mo ang tama, mga emosyon na hindi nararapat, mga kaisipan na nakakahadlang, mga attitudes na hindi nararapat. Nako, ikaw din magsasuffer niyan. Not the person na kagalit mo. Not the person na i-stress ka. Ikaw. So, let me tell you some few things again. Sabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ang challenge ni Jesus Christ ngayon, mga kapatid, you follow Him. Follow the words and the teachings of Jesus Christ, and I tell you, you will be a better person. Let me repeat some few things. A sense of responsibility is taking responsibility for your words and actions. Even if the sense of responsibility is what's hugely missing in today's culture, may duty pa rin tayo na magturo ng katotohanan at magturo ng moralidad. You have the duty of being a responsible person. At huwag mawawala ang iyong sense of responsibility dahil sa mga distractions mo sa ibang mga responsibilidad ng ibang tao. And hear this, mga kapatid. A growing sense of responsibility is a sure sign that you are mentally healthy and that you are experiencing human wellness. I really like you to be a joyful person, a happy person, a person with a meaningful life. That's why I pray na nagkaroon ng sense ang shinare ko na ito sa inyo. God bless you, mga brothers and sisters, UVCC family, the supporters, and the friends and our relatives. God bless you more. Until next time, bye-bye.